consistency in the enforcement might bring back the discipline that we want. So, tuloy-tuloy lang ang gagawin namin. Tinikitan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Interagency Council for Traffic o IACT ang may 80 motorista na pumasok sa EDSA busway. Ayon kay MMDA Task Force Special Operation Chief Edison Bong Nebriha, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, marami pa ring motorista ang pasaway sa kalsada at nagpipilit dumaan sa EDSA busway kahit hindi naman emergency ang sitwasyon. Kaya mabuti na anya araw-arawin ang panguhuli. Sang-ayon naman sa ginawang panghuli, ang ilang bus drivers dahil bukod sa naaabala sila ng mga motoristang sumisingit sa busway, malaki rin ang posibilidad na pagmulan ito ng aksidente. May mga pasahero kaming nagmamadali at saka tutusin, busway lang talaga to. Sa government and busway at sa busway, ganun lang po yun. Kung minsan nadadamay na kami sa kung bigla na papasok, aksidente. Kaya kung minsan nakabala kami. Tama lang yung takbo mo. Kung kaya mong mamarino, siyempre, hindi mo mapigil yung talaga kung sisingit yung mga motor. Diyan sa Mandang Cubao, marami dyan. Kaso lang minsan hinuhuli rin sila. Sa kabuuan na sa 84 na ang nahuli ng ahensya na may multang 1,000 piso. Mabibigyan din sila ng demerit na kung sakaling umabot sa 40 points ay automatikong mare-revoke ang kanilang lisensya sa loob ng 2 taon. Bukod sa mga hinuling motorista dahil sa disregarding traffic signs, kinumpiska rin ng MMDA yung mga tindang gulay at prutas na nasa EDSA bus stops dahil nagiging sanhi rin ito ng pagsikip ng mga daanan. Yung mga nagtitinda ng mga mani tsaka sigarilyo sa kalsada, tapos yung mga nag-i-stay na dun sa sa bus stations natin, kasi they're also part of the delays that we encounter. Hindi lang yon, dumudumi pa yung mga bus stations sa kanila kasi hindi naman nila nililinis, hindi naman nila inaayos. Nilinaw din ng MMDA na una muna nilang pinakikiusapan ang mga ambulant vendors na itigil ng pagtinda sa mga bus stop sa EDSA at huhulihin na ang mga ito sakaling magtuloy-tuloy pa rin sa kanilang aktibidad. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.